Tayong mga Pilipino ay may mahabang kasaysayan ng mga karanasan na lubhang matindi at makulay. Mula sa mga panahong bago dumating sa atin ang Kristyanismo, sa daan-daang taong pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng mga Kristiyanong Kastila, sa pagdagsa ng mga Amerikanong Protestante noong panahon ng Commonwealth, at sa pananakop ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, hanggang sa makalipas ang ikalawang Pentecostes ng ikalawang Konseho ng Vatikano, sa People Power Revolution, at sa kasalukuyang unti-unting pagbangon natin matapos ang pananalasa ng COVID-19 pandemic. Nakulayan at patuloy na nakukulayan ng ating mga pansarili at pambansang karanasan ng pagdurusa at pakikibaka, ng tagumpay at pagdiriwang, ang pagkaunawa at pag-ibig natin sa Diyos. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay natatakan ng ating malalim na debosyon kay Maria, ina ng ating Panginoong Hesukristo at ang ating ina at huwaran. Kahit papano, ang lahat ng mga karanasang ito ay nagbigay linaw at katiyakan sa ating natatanging pagkakakilanlan bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, bilang mga Pilipino, bilang isang bansa. Mula po dito sa Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace, Our Lady of EDSA, ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Ginugunita natin ngayon ang pagdadala sa mahal na Birheng Maria ng kanyang mga magulang sa Templo ng Jerusalem. Ang paggunitang ito ay buhat pa sa mga bansang silangan noong ika-7 siglo, at ito'y lumaganap sa buong daigdig sa pag-uutos ni Pope Sixtus V noong 1585. Ang paggunita ay bunga ng pagninilay ng mga tao sa pagsilang at kabataan ni Maria, ang ina ng Diyos. Nais ng mga Kristiyano na maunawaan ang mga biyayang tinanggap ni Maria mula pa noong unang mga taon ng kanyang buhay. Hindi matatagpuan sa banal na kasulatan ang salaysay tungkol sa kabataan ni Maria, kundi ito ay tinuturing na bahagi ng tradisyon ng simbahan. Ang mga kwento tungkol sa kabataan ni Maria ay hindi tinatanggap bilang kapantay ng turo ng Biblia o bilang doktrinang dapat ihanay sa mga artikulo ng pananampalataya. Sa halip, ang mga ito ay sanhi ng debosyon at lalong pagpapahalaga kay Maria at sa kanyang importanteng gampanin sa kasaysayan ng kaligtasan. Sinasabing matatagpuan ang pinakaugat ng pagdiriwang ngayon sa aklat na tinatawag na Proto-Evangelium of James o Pangunang Ebanghelyo ayon kay Santiago. Hindi ito tinanggap na bahagi ng maaklat na bumubuo sa Biblia. Pero kung tutuusin, sinauna din ang aklat na ito na maaring nasulat noong taong 200. Ayon sa Proto-Evangelium of James, ang mga magulang ni Maria ay sina Joaquin at Ana. Hindi magkaanak ang dalawa sa kabila ng kanilang paghahangad na maging buo ang kanilang pamilya. Pero minsan, pinagbigyan ng Diyos ang kahilingan ng kanilang puso. At kasunod nito ay dumating ang kanilang kaisa-isang anak, isang babae na regalo ng Diyos. Labis ang kagalakan ng mag-asawa at ang una nilang naisip na gawin na dalhin sa Templo ng Jerusalem ang sanggol, magpasalamat sa Diyos at ialay nila ang anak sa Diyos. May salaysay din na sa murang edad, ipinagkatiwala si Maria sa pangangalaga ng mga banal na babae na naroon at nag-aalaga ng iba pang mga batang babae sa templo. Sa templo, natutunan ni Maria at mga kasama na maging tapat sa Diyos at sa bayang Israel. Maaaring wala sa Biblia ang ugat ng kapistahang ito, pero sa tulong nito ay ipinapakita sa atin na bata pa lamang
ay nakatalaga na sa Diyos ang buhay ni Maria. Inihanda ng Diyos ang kanyang puso para sa natatanging biyaya at misyon sa buhay na magaganap sa pagdating ng anak ng Diyos na si Jesus sa kanyang buhay. Andito po tayo ngayon sa makasaysayang Shrine of Mary, Queen of Peace, o mas kilala bilang EDSA Shrine. Itinayo ito bilang pasasalamat sa mapaghimalang pamamagitan ng mahal na ina upang patalsikin ang diktatura sa isang matagumpay at mapayapang pag-alsa at pagkakaisa sa matinding pananalangin at pananampalataya na kilala sa buong mundo bilang People Power Revolution noong 1986. Dito rin ipinamalas ng mga Pilipino noong taong 2001 ang mapayapang pag-alsa na nagbigay daan sa pagluluklok ng bagong Pangulo ng Republika. Sa paglipas ng panahon, ang shrine ay naging simbolo ng pananampalataya at pagbabago. Dinisenyo ng National Artist for Architecture na si Francisco Manyosa ang shrine na hango sa imahe ng mahal na ina. Ang artist na si Virginia T. Navarro naman ang umukit ng Mary Queen of Peace na gawa sa bronze at pangunahing atraksyon ng shrine. Ang yumaong Jaime Cardinal Sin ang unang nakaisip na itayo ang shrine sa pagitan ng Epifanio de los Santos Avenue at Ortigas Avenue, kung saan isinagawa ang kilos protesta at prayer vigil. Makikita sa shrine ang Flame of Freedom na gawa ng eskultor na si Manny Casal. Sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao ang tatlong lalaking pumapasan sa isang kaldero. Nililok naman sa tanso ni National Artist Napoleon Abueva ang 14 Stations of the Cross. Makikita rin sa isang kanto ang carillon bells na gawa sa mga bala at kanyon na ginamit noong World War II. Tumutugtog ito ng mga religyoso at makabayang himig. Matatagpuan sa ibabaw ng EDSA Shrine ang main chapel. May imahen dito ng Risen Christ na gawa sa salamin ng eskultor na si Ramon Orlina, habang ang marmol na altar ay gawa rin ni Abueva. Tulong-tulong namang ginawa ng 15 artists mula sa Angono Rizal ang mga mural na naglalarawan sa 4-day revolution. Naudlot ang nakatakdang inaugurasyon ng EDSA Shrine noong December 8, 1989, kasabay ng pista ng Immaculate Conception, ang principal patroness ng bansa, dahil sa banta ng kudeta noong November 29. Formal binuksan ang shrine noong December 15, 1989 sa pamumuno ng rektor na nooy si Father Socrates Villegas. Tunay na ang karaniwang tatak Pilipinong paraan ng paglapit sa Diyos o kay Kristo ay kasama ni Maria at sa pamamagitan ni Maria. Ang malalim na debosyon ng mga Pilipino sa Ina ng Diyos ay matinding lakas natin sa pagpapanatili ng buhay na katolikong pananampalataya sa ating bansa. Noon at ngayon, si Maria ay nananatiling maalab na inspirasyon natin tungo sa pagkakaisa at pagunlad, saligan ng mas malalim at ganap na pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.